Good evening, church. Welcome to our midweek online gathering. The verse that we will be reading tonight is found in the book of Psalm, chapter 136, verses 1 to 3. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Psalm 136 start out by giving thanks and praise to God for His goodness and everlasting love that endures forever. The fact that God is good is fundamental to all that He is and all that He does. This verse is constantly reminding us to always give thanks to the Lord in all kinds of situations, whether in good times and most especially in bad times, and of how worthy our God of all our praises. Sometimes we may find it difficult to be grateful when things doesn't turn out the way we expected it to be. But may we turn our focus and our eyes on Jesus, of who He is and of how faithful He has been to us. So let's continue to give thanks and praise to God. Let us come and worship His holy name. Let us all pray for our tithes and offering. Dear Heavenly Father, buong puso po kaming lumalapit sa inyo ngayon para magpasalamat sa lahat ng mga blessings na pinagkakaloob niyo sa amin. Ang bawat kayamanan namin sa mundong ito ay galing lamang sa inyo, Lord. Nais naming ibalik ang mga ito sa pamamagitan ng tithes and offering. Sa aming munting pagbigay, ay patuloy niyo pong bigyan ang mga nangangailangan, Lord.
bigyan ng kagalingan ng mga may sakit at karamdaman. Ang mga offerings namin ay magsilbing tulong para sa iba, Lord. Tulungan niyo po kaming patuloy na sumamba at magtiwala sa inyo, Panginoon. Walang sawa niyo kaming minamahal at inaalaga. Tinataas namin lahat ng aming mga papuri at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good evening po sa lahat. I'm so happy to see you. At kahit na po tayo ay magkakaiba ng lugar, maybe yung iba ay pauwi, nasa biyahe, nasa traffic, yung iba naman nasa bahay na nagdi-dinner with their loved ones, or yung iba may overtime pa sa office, but still, God has given this kind of technology na tayo po ay pwedeng magsama-sama through our midweek online gathering. So I hope and pray na lahat po tayo ay malakas at masigla sa pangangalaga ng ating Panginoon. Yes. So tonight, we will just continue with our series, Standing Firm in Our Modern Day Warfare. At when we think about the word warfare, siguro ang mga pumapasok sa ating isip ay yung mga battle, combat, fighting, or conflict. At meron pa dyan tinatawag na psychological warfare, or psy-war. Ayan, so today or tonight, we will talk about the spiritual warfare that is happening in our modern times. So before we continue, let us begin our series with a word of prayer. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na binigay mo po sa amin. Kami ay malakas at masigla. And even we have experienced our health na pinapagaling mo, na palaging nandun yung iyong concern. So we thank you, Lord, and we glorify you. Maraming salamat, O God. And tonight we will just continue to open our hearts and minds, even our eyes, our ears, to fully understand what you have to say to us tonight. Maraming salamat, Panginoon, for this opportunity, for this privilege. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at mapuri. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So, spiritual warfare. Ayan. Hindi lang po yan about supernatural phenomenon like yung mga napapanood natin sa cinema, particularly yung mga horror movies, no? Pero ito po ay, it has taken different forms at different times. Iba-iba na ang style o ang diskarte ng kaaway. Sabi nga kasi, bulok na daw yung dating style niya. Kaya kita nyo naman na kahit siya nagle-level up, nag-i-improvise, or nagiging creative, the enemy has a lot of different approaches ngayon or lately. Nakikita natin, it is not just a physical battle, but a battle of the hearts and minds. Sana ganun din po tayo, no? Nag-i-improvise, nagiging creative, nagle-level up sa ating faith, sa ating Panginoon. And ganun din sa ating pag-share ng kanyang gospel. And tonight, as believers of Christ, we always need to put one foot forward. Why? Bakit po? Because of the different attacks na dumadating po sa atin. Mostly in a subtle way. Bakit po? Madalas hindi na natin namamalayan, hindi na natin napapansin. Even sa church po, we are not excluded, we are not exempted sa attack ng kaaway. So let us be spiritually wise. How? By being in the know of God's Word. Palagi po tayo dapat nakasalalay, nakadepende sa salita ng Diyos. I will read to you a quote from John MacArthur. Listen to this very carefully. He said, Satan is most effective in the church when he comes not as an open enemy, but a false friend. Not when he persecutes the church, but when he joins it.
not when he attacks the pulpit, but when he stands in it. Matindi nga po, ano po. To some, yung mga situations and events na yan sa kanilang buhay are already beginning. Nag-uumpisa na po yan sa kanila at nararamdaman, nakikita na nila yan. To others, they have been battling them out for a period of time, for some time now. At ito ang palaging na-experience ng karamihan sa atin, yung attack ng kaaway. So visualize it this way. If someone were to sneak up on you, yung nasa likod mo, meron lumalapit na siguro hindi mo pa namamalayan. And then, that person attempts to attack you. Siguro sakalin ka or tutukan ka ng baril or ikaw din ay gustong saktan or nakawan. Ayan. Hindi ka naman siguro. You wouldn't just stand there, keep quiet, and let this person hurt you. Hindi ganun, di ba? Anong gagawin mo? You would certainly fight back. Siguro not in the sense of hurting that person kung tayo ay talagang maganda ang ating kalooban, hindi po ba? Pero magta-try tayo na mag-defend ang ating sarili, di ba? Either by yelling, sumigaw ka to attract attentions from other people, kicking, sipain, or hitting, or screaming, or scratching. But one thing is for sure, you will do anything you could para proteksyonan ang sarili mo. Anything that you can imagine to protect yourself or to run away for safety. Fighting a spiritual battle is not different. Pareho po yan in a sense. You must do everything you can to resist the attack of the enemy. Tama po? So I just want you to watch this video first, no, before we continue. Napakaganda po ng video na to. A man is competing in a jiu-jitsu match when his dog walks over and tries to help him. He and his opponent burst out laughing as the dog lies on top of him. After a few seconds of wrestling, the dog gets carried away by security. The crowd cheers as the dog is definitely the new star of the show. Ayan po, sa akin po, napaka-touching, napakaganda po ng video na yan. To have someone, to have a pet that is so loyal, that is so dependable, that even in the times of danger, kaya kanyang i-protect. Okay? So, I want i-dikit po itong verses na to dyan sa video na yan. Sa Psalm 91, verses 1 and 2. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, "You are my defender and protector. You are my God. In you I trust." So tonight's message po will support those verses. That's why I entitled it, Double Back in His Presence. So ano po ibig sabihin nun? Double back means to go back and retrace one step. Sa ibang salita po, in other words, we need to retrace our steps back to God as we experience the attacks of the enemy so that we will not be caught off guarded. Ayan po. So kailangan meron tayong panangga. Kailangan meron tayong shield. At makikita natin ang halimbawa sa book ni Nehemiah. At tingnan po natin ang chapter 8. Pero before we go on, a short background lang po. Nehemiah was a high official nung times na yon and played a significant role in rebuilding the walls of Jerusalem. Dahil noon ay na-captive, na exile sila in Babylon. So katulong po niya dito ang priest na si Ezra. Silang dalawa po ang nag-collaborate. Nagsanib puwersa para turuan muli ang Israel, ang bayan ng Israel, na masolidify para po yung faith nila ay again tumibay, maging strong sa ating Diyos. So let's read from Nehemiah chapter 8 verses 9 hanggang 12.
So, start po tayo sa verse 9. Nehemiah was the governor. Ezra was the priest and the teacher of the law. They spoke up, so did the Levites who were teaching the people. All these men said to the people, "This day is set apart to honor the Lord your God. So don't weep. Don't be sad." All the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, "Go and enjoy some good food and sweet drinks. Send some. Send some to eat to people who don't have any. This day is holy to our God. So don't be sad. Enjoy. The joy of the Lord makes you strong." The Levites calmed all the people down. They said, "Be quiet. This is a holy day, so don't be sad." Then all the people went away to eat and drink and share their food with others. They celebrated with great joy. Now, they understand the words that they had heard. That's because everything had been explained to them. Nakita po natin kung paano po naibalik or nagkaroon uli ng joy ang bayan ng Israel. Pero hindi po ganun kadali yan para kay Nehemiah. It wasn't an easy job for Nehemiah kahit napakaganda po ng kanyang intensyon. Siyempre, i-rebuild ang wall ng Jerusalem, no? But he was threatened, mocked, despised, and there were plots against him to sabotage his work. Relate po ba kayo dyan? Na habang nasa mission kayo or simply sharing the gospel, sharing the word of God, ay meron ng aasar or merong tinalikuran ka pa, nag-walk out, or pinagtatawanan ka ng mga kaklase mo, yung classmates, even your workmates, ay hindi ka nila iniintindi, ini-ignore. At eto pa yung matindi, even your loved ones. Nakarinig na ba kayo ng story na gano'n? Kapag ikaw ay sumama sa simbahan na yan, wag ka nang uuwi dito sa bahay. Diyan ka na lang sa garahe. Ayan, so like I said, it wasn't an easy job for Nehemiah. But you know what he did? Alam niyo kung anong ginawa niya? Sorry, di ko rin alam. So anyway, kaya binasa ko ang salita ng Diyos. So that is important. Nehemiah prayed to God and remained steadfast. He focused on his goal and purpose na ibinigay sa kanya ng Diyos that God has for him. And in chapter 8, binasa po natin kanina, we read kanina, na Nehemiah and Ezra used the word of God extensively to continue to equip the people. Ayan, so merong discipleship. Nakita pa natin, equipping. At in verse 12, we read that the people were full of joy because they finally understood the words that they had heard. Okay, so importante na malinaw sa kanila ang salita ng Diyos at merong nagturo. Nakita natin dito, very essential ang equipping, ang discipleship, ang mentoring. Dito nabubuo ang unity. Unity will produce strength, will produce power, will produce joy. So before that, they were weeping and saddened because the teachings made them realize yung mga kapalpakan nila, their wrongdoings. But it turned into joy and celebration because they finally understood the truth. So how do we apply the life of Nehemiah in our modern day life? Yung ngayon po. Ayan. So no matter how it looks on the surface, yung panlabas natin, every one of us is experiencing an attack of the enemy in our family, finances, relationships, work, school, our health, not just physical but also mental, psychological. Meron po talagang magaling magdala ng problema, di po ba? Kita natin siya ay masayahin, maharot, at palaging nakikimingle sa mga tao, but when time comes na siya na lang mag-isa or pag-uwi niya sa bahay, andon ang attack ng kaaway. So we face
attacks every day, every single day. And it is an absolute roller coaster ride para po sa ating lahat. Doon po sa kultura natin, in our culture today. So, social media, ayan, social media plays a significant role, a significant part with the use of our cell phones or any gadget at that. Pornography has been a norm. Dati, meron pang mga guilt ang mga tao pag bumibisita sa sites ng mga porno. But ngayon, parang ang dali-daling ma-access kahit sino. Nagpa-pop up lang yan talaga. Nagba-browse ka or nagre-research ka for just a project or even a sermon. May magpa-pop up na dyan. Yan ang isa sa mga matinding gawa ng kaaway. So, social media can also spark affairs. Nagsisimula lang ang simpleng emotional mode. Diyan nakakakuha ang karamihan ng partner in life sa social media. At kadalasan nagpe-fail. Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero kadalasan, ganun po ang nangyayari. Kaya, napaka-importante po na meron tayo talagang deep and strong foundation ng salita ng Diyos. Amen? Ayan. So, posting of personal opinions na ngayon ay hindi na talaga masyadong pinifilter. Actually, wala siguro nagfi-filter niyan. Ang daming counselors sa social media, especially sa Facebook. Ay nako, hindi mo alam kung saan-saan pinaghuhugot o pinukuha ang kanilang advice. Doon ka kay X, hindi yan ang iiwan. May mga ganon. Sino ba ang taong may pangalang X? Siguro mga 3. Pero anyway, most of the time, yung mga comments na yan, the comments of or a certain video can really spark a fight. Not just an ordinary fight, a big fight actually. So, diyan din nag-uumpisa yung mga kaso, mga demandaan, etc., etc. So anyway, matindi talaga ang role ng social media. Vanity and pleasure plays a significant part also. I'm not saying na hindi po maganda ang relaxation. Ito po ay kailangan natin kadalasan, lalo na sa mga stressful job, stressful ministries. We need to relax. We need to calm down. Ayan. So, in fact, it is vital para po sa ating well-being. Or being a beauty guru is not okay. Kailangan, hindi ko po sinasabing it is not okay. Kailangan natin yan. Kailangan natin mag-ayos. Kailangan natin maging healthy. Ayan. So, what I'm saying is, if it has become our or your priority and you pour out all your energy and time, yung lakas mo at oras mo on those things, that is where the work of the enemy comes in. And most of the time, sabi nga, we are unaware. Hindi na natin namamalayan. Naging habit na natin. Kaya ayun, sabi nga, subliminally, na influence na tayo o napasukan na tayo ng mga ideas, ng mga ideologies ng kaaway. And you are focused. Alam niyo kung saan kayo nagpo-focus pag kayo nagpo-post. On how many views, how many subscribers, how many reactions, how many likes na nakukuha mo that you will have. Why don't you try sharing the Word of God and use how many souls and see how many souls na kayo makakakonect? How many souls na magre-react sa inyong posting? Okay? Try nyo po yan. So that's why I challenge you to surrender your will, your wants, your theories, and your priorities to God every single day. Ask Him to lead every area of your life. Bawat sulok ng iyong puso, ng iyong isip, ng iyong plano. So kanina po we tackled double back in His presence. So now, second, double back in prayer. Let's read the Word of God from the book of Mark, chapter 14, verse 38. Sabi po dito, watch and pray that you may not
enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, nadidinig po natin yan, yung lumang awit na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Parang ganyan. Gusto natin talaga to be a very godly person. Pero our flesh ay napakahina. So, prayer is a must. Prayer is a must because of the spiritual warfare that is constantly taking place. Kinakain po tayo ng buhay at ino-overshadow ang lahat ng ating principles kung hindi po tayo matibay. So if we fail to pray, we will stray back into our old patterns. Yung ating tradition, yung ating kultura ay babalikan lang natin. Doon lang tayo magdedepende again. At yan po ang totoo. That's the truth. So if you are a husband who needs to stay late in the office, OT ka, overtime kayo, but your secretary, siguro maganda yung secretary mo, is always with you. What do? Pray. Ask the Holy Spirit to guide you and keep your heart in step with Him, with our God. If you're facing a financial situation and natatempt ka na tumaya sa loto or mag-online game, napaka-talamak, napakadami po yung mga online na mga sugal na yan. Natatempt na tayo. So what do? Pray. Kailangan tumayo tayo ng matibay sa principle ng ating Panginoon. So remember, tandaan natin ito, prayerful Christians are powerful Christians. Prayerless Christians are powerless Christians. So, madali naman pong tandaan, hindi po ba? So lastly, double back in the Word of God. Double back in the Word of God. To fight and win, we must push back against the lies being told in the battle with our knowledge of the truth and use His weapon. Kailangan marunong tayong mag-depend, kailangan marunong nating itulak ang mga kasinungalingan ng ating paligid, ng mundo na gustong talunin ang salita ng Diyos. So, we must stand firm. We must use the knowledge that we have, that we know about the truth, and use His weapons. So, if we are not firmly grounded sa salita ng Diyos, if we are not reading the Bible and studying the Word of God, it is impossible to have a core, to have strong faith na maghahawak, na mag-hold up yung doon sa ating armor and be a successful Christian against the enemy. Again, remember, a warrior must know what God's word says in order to silence the enemy, para po patahimikin ang kaaway. We must really know it because our minds are the most attacked. Yan po ang inaatake ng ating kalaban ngayon. Yung ating isip, kasi yan ang magko-command ng ating whole being. Kung ano yung idikta ng ating isip na nanggagaling sa ating puso, yan ang gagawin natin. Yan ang sasabihin natin. At yan ang patuloy nating iisipin. So, we must be firmly grounded, founded in the Word of God. Yan po talagang pinakamatibay na panglaban natin sa mga kasinungalingan, sa mga immoralities na very obvious na. Wala nang pinifilter, lalo na po sa social media. So friends, the time is now. Hindi po mamaya, hindi bukas, hindi next week, at hindi next month, hindi next year. Now is the time. This month po, we celebrate the youth at TLA Grace. Na narinig nyo pa yung announcement. So the truth is, tayo po, elderlies, to the heads of the families, to our church leaders, to the leaders of our country, to you, sayo, who are viewing this video, the battle is not directly about us anymore. Or hindi na ito for us. It is for our children. For our children and our grandchildren and the generations and generations to come. Isipin po natin ang kapakanan nila. Kaya kung tayo mismo ay
papetiks-petiks lang. It will reflect the future of our children. Kahit na po wala pa tayong anak, kung tayo ay nagli-lead ng isang grupo, it is our responsibility. And we should consider that an opportunity and a privilege na tayo ay pinili ng Diyos. Huwag tayong pa-relax-relax lang. Although there is a time to relax. Pero sa ngayon, kita natin kung gaano nagdo-double time, nagdo-double effort ang kaaway to destroy the children of God, to destroy even God Himself. So let's fight this warfare on our knees, palagi, starting today, starting tonight, and keep His Word firmly in our hearts. Ayan, sana po ay na-digest nating mabuti ang salita ng Diyos sa gabing ito. So that is my encouragement. Keep His Word firmly in our hearts, and let us together, hand in hand, in unity, fight the doings of the enemy. Let us pray. Ama namin Diyos, sa gabi pong ito, again, we thank you, Lord. We glorify you and we worship you. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Hindi lang po ang mga nanonood ang nakarinig nito, pati po ako. At alam ko po walang exempted sa amin. We will just continue to obey your mandate, Lord, sa amin. So bless the families of TLA Grace at sa mga iba pang mga Christian organization, Panginoon. Particularly yung mga nakapanood o nandito po sa video ito. Ikaw, Panginoon, ang palaging mangusap sa kanila, magturo at magbigay
ng pinakamatinding foundation ng iyong salita. Gamitin nila ito, Panginoon, sa kanilang buhay, matindi at malakas and very anointed and very powerful. Salamat, Panginoon, for your assurance na you will be with us, na you will never leave us nor forsake us. Salamat din, Panginoon, sa iyong church na nag-aalaga sa amin, nagtuturo at nag-explain na mabuti, gaya po din ni Nehemiah and Ezra, na ibinalik nila yung joy, yung trust ng iyo pong kawan to your glory, to your honor, to your protection. At ikaw, Panginoon, lang ang aming pagkakapitan at hihingan ng lakas at ng pag-iingat sa amin. And as for our country, bless our country, Lord, by using the leaders, Lord, na sumunod at gamitin ang iyong principles, ang iyong salita para sa hindi lang po sa ikauunlad materially ng aming bansa, kundi even yung mga tao, kami pong lahat ay manumbalik, Panginoon, sa iyo at gamitin ang iyong salita sa aming pamumuhay. In fact, siguro po ay makikita natin talaga namin na magbabago ang isip ng bawat Pilipino, na wala ng road rage, wala ng pagmumura, lalo na po sa media, wala ng lumalabas or gumagamit ng immoralities, pornos, and everything, Panginoon, na nakikita namin sa aming paligid. So, we ask for your mighty covering sa aming lahat, sa aming family, sa iyong church, at sa aming bansa, Panginoon. Let your Holy Spirit cover us. Let your mighty word, Panginoon, ay pumasok sa puso ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, that we can still have peace, have assurance that you are working. Even if hindi namin nakikita, but we know that you are working. Maraming salamat, Panginoon. And tonight, we will just continue to glorify you. We will just continue to enjoy your presence for the rest of this evening, at ikaw ang patuloy na sasama sa amin at mag-iingat. We thank you, Lord. We glorify you and give you honor. And these are our prayers, Lord, in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. So maraming salamat po for joining us tonight. At patuloy po tayong maging healthy, maging safe, at patuloy na kumapit sa ating Panginoon. God bless you all. Good night. He is Lord, He is Lord, sings my soul. He is Lord, and He lives, yes He lives. I'm alive 'cause Jesus lives. Tis at the cross of Christ where earth and